paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Taka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Des Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tamis usab nga muday sa mga tawo nga adunay mamaayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang spesye o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhablikson sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminawon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyo may kalambigitan ng bagang duot nga katauhan. Kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Nagbaga nga mga isyo, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Ayong udto kaninyong tanan, may udto, welcome sa atong pagpanaguban dito sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Naganaputag mga butang isgutanan karon diri sa atong tulumanon, second edition sa atong programa. Mga butang lungsod nun nga dunay dakong kalambigitan na kinabagang katawhan, ikaw ako kitang tanan. O sa plastari higala pakiguban kanamo gikan nining orasa hangtod na sa 1:30. Duha ka hugna gyapon ning atong tulumanon. Ang unang hugna ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga informasyon gikan sa Kapitolyo Provincial. Pinagiusab sa pagpadagan sa administrasyon ni Governor Onil Roque. Ang iyang mga proyekto, mga programa o guban pang opisyal niya nga mga kalihukan may kalambigitan ng iyang pagkagobernador. O niya, i-update po na to ang makalihukan sa itong kongresista sa 4th District, Congresswoman Larnie Roque. Mga project, mga programs, o mga napanday nga balod nun
So mo ang atong i-update usab. Dugang sa atong unang hugna sa programa. Unya, ang atong second round, mga balita, isyu, komentaryo, nga gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Lahos diha sa istasyon sa Radio Mano-Mano. 99.1 sa dial sa inyong mga radyo. Og pinag-usab sa kinatibuk ang puwersa sa Radio Mano-Mano. Gipanguluhan sa tag-iya mismo, kanhi board member sa atong probinsya sa Bukidnon. Mano-Mano numero 1. Pare, Rene Centillas. O niya, inabagan usab sa atong program director. Kasamtangan kugihan nga konsihal sa atong syudad sa Valencia. Pinaagi ni Mano-Mano numero 13, banggiitan po ning komentarista. Pare Lando Centillas. Oy, happy birthday! Happy birthday kang konsihal Lando Centillas. Humana ba? Kung humana, belated happy birthday. Ni City Councilor Lando Centillas. Kung wa pa na human, happy birthday. Kung humana, belated happy birthday nimo, pare Councilor Lando Centillas. More birthdays to come. Gikan diri sa atong programa ang Paka o niya kinatibuk ang pwersa sa Radio Mano-Mano. Manghinaot kami nga padayon ang imong kabaskog sa lawas. Hatas hatagan ka pa og taas pa kaayo nga kinabuhi sa atong labaw nga makagagahom. O niya dugang kadasig sa pagserbisyo nga tus katawhan. Labi na kay gisugdan na nimo ang kining baktin-baktin nimo nga livelihood. Daghang kay nalipay ana. Katong wala pa nakahupot sa baktin nga livelihood nga program ni Konsehal Lando Centillas, hulat-hulat lang mo ha. Okay, paningkamutan ka na ni City Councilor Lando Centillas nga maapod yun mo tanan sa Valencia. Nindot man na kay nagpanganak inyo na ang baktin, nakaibahin nga baktin o nakaibahin no. Og daghay anak usa ka buki mo. Nakababoy ka nga walay puhunan. Ang imo lang diha himuon nga alimahan po na nimo ang inahan, imo nang bahugan, mamatay man nagdin ang bahugan. Ay! So, Osbonako, happy birthday kanimo City Councilor Lando Centillas. Kung humana manggaling, belated happy birthday. Sa ngalan usab sa mga kauban nato sa technical department diha sa Radio Mano-Mano. Sila si Mano-Mano J.R. Bustamante, Mano-Mano J-Boy Corsilia Centillas, og si Mano-Mano Giovanni Hilig, Jito Hilig. Samtang dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Benjamin Pitogo. Kini si Mano-Mano Jess Vicente at your service, wherever you are. Modapit kami kaninyo, Osbonako, gikan dining oras sa hanton na sa 1:30. Dini sa atong pagpanaguban sa tulumanon, ang Paka, paminawa, apil, kamatuuran, ang kuna. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga huna-huna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuuran, ang kuna. Paka! Anita sa atong first round sa atong pagpanaguban, ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang tamang. Makyo. Basta di ni Makyo magkamang-kamang.
Mopay pag-una ko sa computer ba? Di makyo, kamang-kamang yung agi. Oso, otro. Cut 2. Padayon sa pagkusuwag Bukidnon. Giagap sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulmanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto sa makausapan kaninyong tanan. Niyata sa atong first round. Unang hugna sa programang Paka, second edition sa udto, no? Sa udto na to ang tulumanon. Udto man yung second edition, kaya atong first edition sa buntag. Mga informasyon nga atong kutloon gikan sa pagpadagan ni Governor Onel Roque isip gobernador sa atong probinsya sa Bukidnon. Mga kalambuan nga atong hagpaton uban usab ang mga programa niya. So, unahon na to ning PPCC. At sa ba ni PPCC? Provincial Price Control Council. Uy, mayo ni. May ni. Kinaan na i-create nga PPCC sa Bukidnon. Okay ni. May ato ning kanon uting kayon og unsay kuan na ni, unsay pagpadagan sa programa niini. Gisusi og bisitahan sa Provincial Department of Health Office Bukidnon isip miyembro sa Provincial Price Coordinating Council ang mga nagkalilaing butika sa siyudad sa Malaybalay og siyudad usab sa Valencia og sa lungsod sa Kabanglasan impasok og Manolo Fortits aron mamonitor ang availability sa mga mainungdanong tambal o ang posibleng pagkausap sa presyo niini nga epekto sa pagmahal sa gasolina o transportasyon. As of May 7, 2026, mao kini ang kasagarang presyo sa mosunod nga mga tambal. Nisaka na gini, no? Pero at least doon ay monitoring ani. Part ni siya sa gimugna nga Provincial Price Coordinating Council, PPCC. As of May 7, 2026, mao ni ang kasagara nga presyo sa mosunod nga mga tambal. Amoxicillin. Kuani, gamit kay ni mo ni siya ang gamit kay sa dunay mga samad, no? Samad. Antibiotic ba ni? Ang amoxicillin 500 mg plus potassium. Clavulinate 125 milligram. Coamoxiclav tablet na kantidad kini og 25 pesos. Aspirin para ni sa katong pagpa-control sa dugo, no? Kanang kuan para ang imong dugo kuan kanang dili stock up ba. Aspirin 80 mg tablet tag 4 pesos ang usa. Atorvastatin 20 mg tag 6 pesos ang kada tableta. Furosemide 40 mg tablet 5 pesos ang kada usa. Ipatropium. Sorry, di na ko ma-pronounce kayo ang mga word nila ane kay mga medical term man eh. Basi dili mao ako pag-pronounce ha. Basta daan ako nangayo ninyong sorry, di mao akong pag-pronounce. 20 mcg plus salbutamol
Sayo ra ni litukon ni sabutamol kay sabton ra man nimo mahimo din kang mulmul. Salbutamol 100 mcg by 200 doses. Metered dose inhaler. Para nis ubo, no? Kato siguro ning kuan kanang nakay asma. Mo ni siya. Kaya na may salbutamol para nis ubo ng salbutamol. Inhaler 722 pesos ang kada usa. O niya dayon isoniazid, isoniazid 75 milligrams, rifampicin 150 milligrams, pyrazinamide 400 mg, and ethambutol nga pronunciation niya ba nga mga medical term maguni kay parte man istambal. 275 mg tablet tag 13 pesos and 44 centavos. Isosorbide dinitrate 5 mg sublingual tablet. Usaran na sila isosorbide ditrinate 5 mg unya dayon sublingual tablet. Sumpay ra ni tag 23 o 25 centavos. Losartan, ang losartan 50 mg tablet 4 pesos. Barato ra din losartan ba? Mahal ning ako maintenance sa high blood katag 27 na. Nisuway man ko aning losartan sa una pero di man mo minor akong dugo. Labi pag maglagot ko din sa radyo sa isyo, asos busaka gihinoon. Madata emosyonal ba? Kung natay isyu bitaw nga hisgutan diri na madatas emosyonal bitaw, saka atong dugo. Oy, samot karon kay kipandar nimo na. Itestingan ko ni kuan sa una. Ining losartan, kuha gyud magsilbi. Moto giilisan og Combisar. Kanang Combisar kombinasyon na losartan ana sa gol. Ay ha pa. Gaminor akong dugo. Pressure ba? Pressure. Oy, ato na ka? Magdarag ko pa yung dito ha. Wala ulan? Okay, careful. Ang losartan 50 mg tablet 4 pesos lang ang kada tabletas. Kada tableta, no? Ang kada usa barato di kay ni. Sada kay nga maintenance ba? So, sama ning ako nga mahal man. Mahal man ning ako. Ha? Kadali lang kay ha kay nasa ko'y replyan. Okay, kadot lang kayo. Okay. Mahuman ko 1 o'clock. Dili lang kayo ha kay. Wala man ni background ni atong kan sa kanila sa basi kuan ra madara. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Okay. Send. Palupad. Airplane, bera. Okay, lupad na.
Ako'y gireplyan. Padayon ta sa ato pagpanaguban. Na ta to. Losartan. Anita sa metformin. Kaya metformin, di ko masayo, pang diabetes ni. Taga sugar. Metformin, 500 mg tablet. Barato raman di kini ba? Tag 3 pesos lang. Aba to ni Saka ba ni? O siguro musaka ni mga baratohon nga tambal ba? Metformin 3 pesos. 500 mg na. Samtang ang omeprazole 20 mg. Kanina ako ani. Ang akong omeprazole kay kuan man 40. Kini 20 miligram. Taas-taas ning ako dahil kay 40 miligraman. Ang capsule sa omeprazole 20 miligram, tag 5 pesos ang kada usa. Kining ako kay 40 miligram man eh. 12 pesos malagi ni. Dapat unta kay gidoble, 10 pesos ra. Kaya tag 5 raman ang 20 miligram. Gipakapinag 2 pesos sa mercury. Salbutamol 1 ml. Asulfate 2.5 ml. Unit 2. Tag 15 pesos ang kada usa. O niya dayon sa tetanus toxoid 500 ml ampule. Tag 132 and 50 centavos ang presyo. Mao ni ang monitoring sa provincial price council, no? Provincial Price Coordinating Council sa Bukidnon. Presyo sa mga tambal nga basic gagamiton sa mga tao, labi na sa mga katiguangan. Moto ang mga presyo. Sa Malay-Balay to siya, o sa Valencia, o niya giapil pod ang Kabanglasan, impasugong Bukidnon, o dito sa Manolo Fortits. So, mo na ang ilang mga presyo. Uniform siguro ni presyo. Bosa kamo nga mga butika, kamo nga mga pharmacy, nga naa ani mga tambala, ay magpakapin sa inyong presyo ha. Og doon na gani sobra nga presyo atong gilate dire sa Provincial Price Monitoring Council sa Bukidnon, pwede i-report nato dire sa ila. PPCC. Pwede ato i-report. Unya tima ni na unsa nga butika, kuha ngalan. I-report na dito sa Provincial Price Coordinating Council. Labi pagpalit unya nimo og kanang kasagara ba, maintenance ba, high blood bagyo kasagara, maintenance. Unya kaning diabetes. Dabi karon pagpalit nimo dito og losartan, ang 50 milligram tag 6 pesos. So ni over sila og 2 pesos. I-report na sa Provincial Price Monitoring Council. O niya kini maintenance pod sa diabetes. Metformin 500 milligram. Basig ibaligyan nila ng tag 10 pesos, overpriced kayo. Kaya ang presyo sa monitoring 3 pesos raman kada usa. Pwede na i-report na to sa Provincial Price Monitoring or Provincial Price Coordinating Council. Kay sila mo gitahasan sa atong provincial government nga mag-monitor ni ining mga presyo sa nagunang mga tambal dinhi sa atong lalawigan sa Bukidnon. Gituyo nis pangagamanan ni Governor Onel Roque aron nga ato maprotektahan ang mga consumers. Maprotektahan ang mga pamapalit, labi na gyud sa mga katiguangan. Ibaw nga natas kalisod karon. So aron di ni mo sakay ning mga negosyante, kinarbay mga negosyante pero sa Mayo nga basta gani mahal ang gasolina, mahal ang mga palaliton, musaka po sila silang presyo aron pugnan sila, makontrol sila, kaya doon naman tayo
Provincial Price Coordinating Council na mag-monitor ni ini. Padayon ta sa atong pagpanaguban diri sa atong tulumanon, paka paminawa apil ka matuuran ang kuna. Alita sa dugang pang mga informasyon, mga development sa atong probinsya sa Bukidnon. Bukidnon recognized as Walang Gutom Awardee. Uy, congratulations. Ha? The Department of Social Welfare and Development, DSWD, og ang Galing Pook Foundation nagarekognisar sa provincial government sa Bukidnon pinagi sa Bahay Kubo Project ni Governor Onil Roque as one of the top 20 outstanding local government units of the Philippines in the Walang Gutom Awards. Yay! Oh, congratulations! Nabilong sa top 20 ha, sa tibuok na nga nasod. Oh, sa tibuok probinsya sa Pilipinas. Top 20 outstanding local government units of the Philippines in the Walang Gutom Awards. This recognition reflects the province's dedication and commitment to improving livelihood and strengthening food security for the people of Bukidnon. Oh. Sa mo ni ang hatag nga pasidugog sa Department of Social Welfare and Development Office ang Galing Pook Foundation. Inabagan usab sa Galing Pook Foundation nirekognisar sa provincial government sa Bukidnon labi na kini programa ni Governor Onil Roque nga Bahay Kubo Project, top 20 outstanding local government units sa Tibok Pilipinas. Hey, hey, hey! Oh, naay project ni Governor Onil Roque. Usan sa mga programa niya kining Bahay Kubo. Na diha makita ninyo ang mga gulayon, mga tanan, no? Lagot mo, gulayon, kasagara. Oh. Anang naang kanta bitaw ng Bahay Kubo kahit munti. Ay! Ang halaman doon ay sari-sari. Ay! Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw. Sana, bataw ba na? Patani. Ay! Sige! Padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon, paka paminawa apil kamaturan ang kuna. Nena po'y laing sugilanon sa usak ka rebilde kanhi nga nagbalik sa sabakan sa atong kagamhanan. Pinasikad sa ligon nga pagtinabangay, pagtimbayayungay, no? Ligon nga pagtimbayayungay o pagtinabangay sa provincial government sa Bukidnon. Obo sa pagpangulo ni Governor Onil Roque, kauban usab ang PTF-LCAC o ang 1st SF Battalion sa Philippine Army. Inabagan usab sa TESDA o pribado nga mga stakeholders. Padayon nga napamatud-an nga mas epektibo ang kalinaw kung adunay tinuod nga pagtinabangay. Ang matag kalampusan, success story, usa ka pamatuod nga ang gobyerno andam maminaw, motabang og mohatag og ikaduhang higayon alang sa mas malinawon og mas hayag nga kaugmaon. Aha.
atong paminawon. Doon ay report ani si Fredelyn Ragandang. Atong paminawon lain sugilano na po ni. Lain sugilanos kinabuhi sa usa ka kanhi rebelde sa pagbalik niya sa sabakan sa atong gobyerno. Oh. Usa ka documentary unsa ni? Usa ka documentary nga report ni Fredelyn Ragandang. Ato ning paminawon. Sugilanon nga naguluhan handumanan sa usa ka awit. Sugilanon kini sa usa ka kanhi rebelde. Taliwala sa mga sayop nga desisyon sa kinabuhi sa tao, ang tanan adunay kahigayunan sa pagbag-o. Kini ang sugilanon ni Janjan. Usa ka batan-ong nailad sa bakak nga mga saad sa armado ug walhong grupo. Apan nakakaplag og bag-ong kinabuhi pinaagi sa programa sa gobyerno. Ako si Jan, 27 years old. Usa ko ka-active karon, tapos karon na adlaw graduation isip usa ka in situ holder sa excavator operator no in situ. Karon man gani no, and it is not the first time nga natay rebel returnees no nga nagbalik na sa gobyerno nga mag-graduate pud karon. Ato silang palakpakan no. We have three ni John Flores, palakpakan nato sila. And ginahatagan na ako og emphasis of reiteration. Ang inyong nahuman sa tinuod lang, in demand na qualifications. Hydraulic excavator, isang asa mo adto, isang pag sa LGU, kapangilangan og operator. Tulo ka tuig siyang nahimong political guide sa armadong grupo. Nasinati niya ang kinabuhi sa kalasangan. Puno sa kahadlok, kagutom ug bakak nga mga saad. Una kanang sa eskwelahan, kay actually sa eskwelahan manggid ko na recruit una. Tapos dito ginapauban man nila og mga rally ma'am. Nga antod mga wala abti og isa ka tuig sa sige lang pauban sa mga rally, naana dayoy nagistorya sa kuha kay murag nakita siguro nila kanang active ka na. Nakita nila nga aktibo ko motong sulayan ko nila pag-recruit sa kuan ma'am, legal nga organization o anak bayan motong 2015, membro nako sa Anak Bayan sa Nicolas Chapter. Pinaagi sa Provincial Government of Bukidnon's Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ug diha sa Balay Takalinaw na dawat si Janjan dili isip kriminal kundili usa ka igsuon nga angayang tabangan ug giyahan. Makong na sinati nga galisod kong surrender, pag abot na ko diri sa gawas, sukwahi kay siya kay siyempre ang pag surrender na ko diya sa 1st Special Forces Battalion, gidawat ko nila kinasing-kasing. Subay sa maong programa, siya gihatagan og oportunidad na makabangon pag-usab. Kung pag-abot na ko diri, dako ko nang pasalamat sa Provincial Eclipse Committee sa ilahang malampuson kayo nga pagpatuman sa Eclipse program o sa localized deradicalization program sa Balay Takalinaw. Isa nga nakapakuan sa kuha ma'am nga makakuha kog mga skills training sama ni karon. O dako kayo ning tabang sa kuha ma'am para sa kuha gid kay una nakahuman kog eskwela sa high school. Pinaagi sa pinaagi sa ALS na tabang sa provincial government code. Nakadawat siya og skills training, livelihood assistance ug suporta aron makasugod og bag-ong kinabuhi. Mas gipili gid pud nako nga kanang mukuha og skill no kaysa ka kanang murag maghulat lang ka kung hatagan ka. Para sa kuha mas importante ang hatagan na lang ka og skill, paeskwelahon ka kay lifetime nimo ni magamit kaysa sa hatagan ka og pinansya nga murag hulat na lang ka og unsay maabot no. Karon pag yun pud nako nabati nga tingunani day ka sincero ang gobyerno nga tabangan ang mga pareha sa amoa. Importante gid kayo ma'am nga mahatagan day og second chance ang tao kay wala
wala ta kabalo kung unsay ginaagian niya sa iyang kinabuhi munang lisod kung hukman nato largo ang tao ma'am. Unsay imong mensahe sa mga batan-on? Didto na kong gikan, humana ko sa grabe nga kalisod o ginaot pa nga wala na yung mga batanon nga musunod pa sa kuha. So na-mention naman ako ang mga legal organization nga ilang ginaprinte para makasulod ka. Balikon ako, Anak Bayan, League of Filipino Students, Sinagbayan, kanang mga ingunana nga mga youth organization. Dili man sayop ang pag-apil og mga organisasyon no, pero tan-awon lang nato og asa ba ni padulong nga organisasyon. Ako ang kinasing-kasing og dako kayo nga pagpasalamat sa Provincial Eclipse Committee labi na sa pagpanguna sa tuang Provincial Governor Honorable Rogelio Nel Peroque og sa tanan nga mga private sector sa mga university nga nagtabang sa MUA. Daghan kayong salamat no nga nakabuot ko ni karon nga mga skills training. Dako kayo nagtabang sa kuha sa umabot para makakita kog trabaho. Ang tinuod nga kalinaw makita sa pagbag-o, pagpasaylo ug paghatag og kahigayunan. Okay. Mao tong sugilanon sa usa ka kanhi rebelde nga nibalik sa bakan sa gobyerno. Anita sa mga proyekto sab atong i-update ang kalihukan sa atong kongresista sa 4th District sa atong lalawigan, Congresswoman Larnie Roque. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna, baka. Adayon tader sa atong tulumanon ang PAK, Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Dirita sa mga development nga atong makutlo, gikan usab sa buhatan ni Congresswoman Larnie Roque, ang atong representante sa 4th District atong lalawigan sa Bukidnon. So ato naman isgutan sa bilabay natong programa ang kalipay sa katawhan no, bahin atong impeachment nga complaint nga gipasa kabatok kang Vice President Sara Duterte nga the only representative sa Kongreso sa Region 10, within Region 10, kining sa Northern Mindanao, si kiniragyod ang atong 4th District Representative Congresswoman Larnie Roque ang nibutar og no sa impeachment complaint. Mao ni siya ang daghan ang nalipay nga mga katawhan. Bisan gani og kuan, bisan gani og kanang dili taga Bukidnon, kaya na-appeal man sa listahan ang pangalan ni Congresswoman Larnie Roque sa 25 ka mga kongresista nga nagbutar sa no sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Giday gihapon kining atong kongresista sa ika-4 nga distrito. Mga pasalamat o pagdaig, reaksyon sa katawhan sa 4th District, lalawigas Bukidnon. Human may butar og no si Congresswoman Larnie Roque alang sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang boto ni Congresswoman Larnie Roque bunga sa iyang pagpaminaw sa sentimento sa katawhan sa 4th District nga iyang gialagaran. Si Congresswoman Larnie Roque kabahin sa 25 ka mga kongresista nga maisugong mibutar batok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So by niini, duha sa mga kongresista sa atong lalawigan sa Bukidnon ang nag-abstain. Ato naman po ninesgutan. Dili ko no mga talawan na nag-abstain. Sama sa Swerte Party List Representative nga si Arlene Ayon,
ang iyang pag-abstain, iyang katarungan nga kuan, na-hospital siya, na-confine siya sa hospital, niadtong adlaw nga Lunes, atol gyud sa butuhan, manawa siya ka higayon sa pag-anha sa plenary sa Congress. Natimingan ko no ang ilang happy-happy uban sa pamilya sa Mother's Day. Kay Mother's Day man sa Domingo. Oh. Ato niya ging Domingo, niya pagkalunes, mamanto siya ang butuhan. So, human ko niya kaon, ni sakit yang tiyan, kaya na siya pagkaon nga nakaon nga wa makaangay yang tiyan ba? Oh. Mo na hospital siya. Na-admit sa St. Luke Hospital. Mao nga gikorek sa iyang tigpamaba ang mga sa mga buzzers diha sa social media nga si Congresswoman Arlene Ayon nagtinalawan. Dili na tinuod kay isog kuno ni siya. Og ang kamatuoran mao di ay nga dada siya sa St. Luke Hospital tungod sa giingon nga food poisoning. Samtang ang kongresista sa 3rd District, congresswoman sa 3rd District, asawa ni Senador Mig Zubiri, wala ni siya ma-hospital. Ang iya pong katarungan, nga nung nag-abstain siya, kaya ang iyang bana, Mig Zubiri, usa sa judge sa impeachment complaint dito sa Senado. Mao nga, aron ko no nga dili mansahan ang pangalan sa iyang bana, nga mahimong one-sided, kung mabutar siya, mao nga nag-abstain na lang. Ang gikahimutan sa kadaghanan, kining naitabo usab sa 1st District sa lalawigan sa Bukidnon. Kongresista sa 1st District nga si Alba, kay sumapa sa to report usab nga nadawat, si Alba nadaot kuno gapon siyang gikaon mo na nga na hospital. Pareho sila sa sakit ni Arlene Ayon. Giklaro sa ilang mga supporters nga wala ni sila magsabot. Nga inana ang ilang rason nga himuon aron maka-abstain sila. Kundili, nangatimingan lang, na hospital si Arlene Ayon, na hospital pod si Alba, tungod gihapon sa mao kunong dili maayong gibatis panglawas. Si John Flores, dili naman nato na kwintahon pas John Flores. Kay bisan pa kung mag-abstain kini si John Flores, bisan pag mag-abstain siya, kay nag-abstain mag siya, no? Identified na magyud ni nga yes, nga naman, usama na siya sa prosecutor unya dito sa Senado. Appeal man siya sa listahan sa mga prosecutor nga mo prosecute sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So naana ni siya daan sa yes. Bahalag magpakaroon ingnon pa siya sa mga tao nga nag-abstain siya, ang mga tao nahibaw na sa iyang baruganan. Mo na giingon binugoy nga naana ka sa akong pahak. Mao nga sa kinatibok ang Region 10 nga mga kongresista, tibok Region 10, Northern Mindanao, si Congresswoman Larny Roque lang, si Congresswoman Larny Roque lamang ang nagbutar supak sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte.
Mao nga apil ang katawhan sa Region 10 gawa sa Bukidnon. Ang mapasalamaton kayo og dako kang Congresswoman Larny Roque. Sige. Mao ni ang mga nasaran po nato sa buhatan ni Congresswoman Larny Roque. Og sa mga reaksyon, positive ang reaksyon sa mga tao sa desisyon nga nakabot ni Congresswoman Larny Roque sa iyang pagbotar og no. Usa siya sa 25 ka mga kongresista nga maisugon nga nisupak sa impeachment complaint. Bukidnon 4th District Congresswoman Larny Roque nag-inusarang kongresista sa Northern Mindanao nga nagno sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Mamasahon na to ni mga reaksyon be. Doon ay mga reaksyon diri sa mga katawhan nga nalipay siyang gibuhat. Salutyo, Congresswoman Roque. Gikan ni Restituto Artajo. Gikan ni Elvis Isturba. Basta gwapa, Sara gyud ang suportahan. Kuyaw sa ka ha? O niya, gikan ni Rick Aninon, very few representatives, 10% understood the true intention and motivation of, anita sa kang Greta Villanueva. Kuan na to, inabugado mo to niya, musay-say pa. Magpa-bright-bright pa to siya mo, explain pa. Dili na tas explanation, diretso ta sa reaksyon. Nalipay mo wala. Greta Villanueva Sinal, matalino ka Congresswoman Larny. Okay. Virgilio D, thank you Congresswoman. Naay baruganan ka. Bahala no projects, no million cash. Gikan ni Max Mar, ayaw kahadlok ma'am, kay nag-inusara pa ka karon, pero sa 2028, daghan na mo ma'am, dili gihapon na sila malipay, nga ilang gi-impeach si Sara Duterte. Kay sa 2028, Duterte gihapon ang presidente, hurot gihapon na sila kapreso, kay dili naman na sila modaog, kay ang taong bayan, vote straight, pahimulos, na sila karon hilak lagi na sa umaabot. Gikan ni Miriam MP, kagwapa, bright pajud nimo, ma'am. Felix Consigna, laban lang ma'am, in your back ang constituent nimo. Grace Ko, astig ka ma'am, Larny. Agnes Kyril, maganda na, may prinsipyo pa, hindi natatakot para sa mga mamamayan ng bansa. Jolito Tumulak, mabuhay ka ma'am. Lolita Saga Damiao, kagwapa ni Ma'am Larny. Melodina Tamparong, nag-yes lagi na siya sa balita with picture pa. Bakak tong imo nabasang balita. Nama gani ang pangalan sa 25 ka mga kongresista nga nagbutar og no. Basig na buhat-buhat ang istorya siguro ni si Melodina Tamparong. Hapit matamparos. Tamparong. Gikan ni Mark Lester J. Roble, the genuine voice of her constituents,
may dangal na kongresista dapat ipagbalaki. Edward Ferrer, gwapa nga congresswoman. Sige, daghan pa kayo dire. Daghan kayo ni. Daghan kayo mga netizens na lipay. Nga may butar sa no si Congresswoman Larny Roque sa miaging botasyon sa Kongreso nitong Lunes. Din nila sa tataman sa atong first round sa programang Paka, Paminawa Apil Kamaturan ang kuna, at ta sa second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa makausap pa, mayong buntag naman, mayong hapon. Hapon na. Mo pa may pagmata na ko, manang buntag. Bitaw. So, mayong hapon ninyo. Sa makausapan niya sa atong second round sa programang Paka, Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna. Gidalit kaninyo gikan dire sa atong Radio Paka Studio, lahos diha sa Radio Manumano 99.3 sa dial sa mga radio. Ang Radio Manumano nakabase sa siyudad sa Valencia. Diya sa tayo mga mensahe dire nga hatagan nato sa pagtagad. Gikan ni 0531 God PM Sir Jess, salute to Congresswoman Larny Roque. Kaganihan ngaisgutan na to sa first round. Niya pa'y 1172. Di ko mo to, sir, sa rason ni Arlene Ayon. Naba ni mamugos ni magbuto o kag dili. Naman sila medical certificate ikapakita. Kaganihan ni sa atong gisgutan. First round na to ni nga gisgutanan. 3411. Og mauhon, sir, nga halos nagdungan sila nga sakit. Impossible dream. Wala man sila magdungan mga sakit. Nag-ingon ba tayo nagdungan mga sakit? Si Congresswoman Arlene Ayon na hospital before pa sa Lunes, before sa plenary, atong botasyon sa plenary sa Kongreso. Lunes man to, before pa. Sunday sa gabi kay kauban niyang pamilya, nagsalo-salo sila kay Mother's Day lagi, o Mother's Day ba? Mother's Day. Pagka human ko nung nasakit yung tiyan, gi-admit din siya, so wala si kadto dito sa plenary. Ang kang Alba, lahi man, na hospital si Alba, sa dihang naan na siya sa plenary, naan siya sa Kongres, muapil na unta, naon sa mga hitabo, kalitra man sakit yung tiyan, gida sa hospital, mauto, kapil og butar. So wala sila magdungan. Texter, wala sila magdungan. Seven to 3. Motoo ko, sir, sa rason ni Kong Ayon kay Duterte man na siya. Wa man na siya sukad ng Marcos. Sige, imo po na. Wa may musupag ni mo mo yung kagbutuo. Di ba? Katong usa ka ganyan mo yung di butuo. Wa ka po yung musupag ni mo di ka mutuo. Kini usa ni ingon nga, mutuo ko, sir. Wa ka po yung musupag ni mo mutuo kasi lang rason. Napilain dere nga reaksyon sa ato man yung first round nga mga gipangisgutan. Hinoon, napinding ni nga mga messages kay 1 to 1 ato nabasa sa atong first round.
7472. Good PM, sir. Nakadaig ko sa baruganan ni Congresswoman Larny Roque. Go, 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 ma'am. Ang katawan sa Bukidnon, nalipay nimo. Sige, sige. Oh, salamat, sab. Napay mensahe diri, last na lang niya kay o patakahisgot sa atong second round. Sus daghan ba rin nagtipunog ng mga messages? 8619. Sir, kanang rason ni Congressman Arlen Ayon nganong wa man makatabang ang iyang herbal nga epektibo man na iyang mga herbal. Nganong iapil-apil ninyo ng herbal nga hisgutanan kamo galing? Nganong iapil-apil ninyo ng herbal nga iya man ang personal nga negosyo? Ha? Panalitan kung wa niya magamit ang iyang herbal, unsa may naapod ana? Nga daghan man sa kwarta, kaya man niya magpa-admit sa St. Luke Hospital, kaya daghan man sa kwarta. Kamu galing, hilabtunon lagin mo. Ano na ta sa mga balita? Sa mga balita, isyo komentaryo nga may unod sa atong second round sa atong pagpanaguban sa Tulumanon, Paka, paminawa, apil, kamatuuran, ang kuna. So, nagpailan na gyud si Flores. Nagpailan na gyud si Flores nga usa siya sa mga prosecutor sa prosecution panel. Prosecution panel sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Posing na si Flores. Sa ato pang iyang pag-abstain, kuan ra to kanang pakitang tao ra ba? Pero dapat unti iyang gihimo, nag-yes siya ba? Kay prosecutor ko siya. Siya ay muduot. Ipasamot ang prosecutor, ang trabaho sa mga prosecutor sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte dito sa Senado, sila'y muduot kang Vice President Sara Duterte nga ngayon gini siyang impeach kay mo na yung mga ebidensya nga among nahipos, mo na yung mga ebidensya nga among ipresentar din sa husgado sa Senado. So ang ngayon kining Vice President na to atong impeach. Nganong wala siya nag-yes? Nganong nagpa-abstain pa? Ha? Aron lugar ibigin. Wala na dyan. Di na nimo na mabawi sa mga tao sa Bukidnon dyan. Jan Flores, di na nimo mabawi na sa mga tao sa Bukidnon. Sa mga supporters sa mga Duterte, di na makabawi ng imong pag-abstain. Ako pa nimo, gipadayag na nako ang akong kolor. Nag-yes ko. Kaya kanadaan ang pagka-membro nimo sa prosecution panel, yes naman nadaan. O sa may trabaho lugar nimo diya, mag-abstain pa lugar ka kung mag-prosecute ka diha sa husgado sa Senado. Ha? O sa may trabaho nimo sa pagka-prosecutor nimo diha sa Senado, mag-abstain pa lugar ka diha. Halata kay ba? Oh. Pakitang tao kunuhay nga nag-abstain. Ano ito sa mga dugang pang informasyon nga atong atagan sa pagtagad diri sa atong pagpanaguban? Dugang mga kasayuran. So siyo na to guabay dinagko nga mga panghitabo. Sus, kasagara magyug ko, no? Kasagaran magyud impeachment yung kasagara, makita na to karo social media.
nagbutar og no, nagbutar og yes. Daghang kayo namutar og yes. Pabor gyud ka sa administrasyon. Lalimang ka 257 ang nag-yes ni over sa 1/3 votes nga kikinahanglan sa Congress. 106 naman unta to. Unya ang nibutar og yes 257. Liman ka. Pero lagi ang mga nagawas nga mga istorya nga gi-pressure sila. Og di mo mamutar, bantay mo kay di na mo i-release ng inyong kalipayan. Og di mo mamutar, wa mo'y budget. Ambot og tinuod ba na nga report? Kay mo man ay nang gawas. So mo ni nga niabot og 257 ang kadaghanon. Sige. Halita sa lain pang mga informasyon. Gipadayag ni Senador Bato de la Rosa nga nasubo og nasakitan kini sa dihang nahibaluan usas si Senador Panfilo Ping Lacson sa mga nagsulat sa resolusyon nga nag-awhag kaniya sa pagtahas o pag-surrender sa mga otoridad. Matod pa ni De La Rosa, suod silang higala ni Lacson og nahimo matod pa siyang maunongon nga mag-alagad ini kaniadto sa dihang nagkaoban pa sila sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Di naman ni maasahan po si Lacson. Di na maasahan si Lacson. O gani nga karong panahon na bitaw nga nabilong na pod sa Duterte ang ang pabor sa Senado kay si Alan Peter Cayetano naman ang presidente sa Senado. Balaka na po ning nasa oposisyon karon. Nahimo na mo oposisyon po ni sila ni Tito Soto o kani si Lacson. Samot na gyud karong Lunes. Man na ba? Man na ba di no? Samot na gyud sa Blue Ribbon Committee. Diha gyud na to masuta kay padayon man ipagawa sa batong 18 ka mga Marines nga wa imbitahan ni Lacson sa iyang pagka Blue Ribbon Committee Chairman. Motingkay na pagbalik ani ang or otingkayon pagbalik na pud ani ang flood control projects anomalos. Anomalya sa flood control project. Umanay balaka kay sila. Kay basig mahuman ang ilang kuan ba? Mahuman ang ilang kalipay. Dili pang 2028. Wala tayong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw diri sa atong pagpanakuban sa Tulumanon. Paka, paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Hangtod sa sunod gayon samang taglag samang istasyon. Oy, bye-bye, 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 bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.